Ang iba pang impormasyon sa mode of inheritance na sex-linked at ano-anong mutation ang napapabilang dito. Disclaimer, lahat ng aking ibabahagi ay batay lamang sa aking pananaliksik at experience sa pag-aalaga. Ang sex-linked ay isang klase ng pamamana ng genetic trait na nakatali sa X chromosome. Ang mga genes na nagdadala ng mga trait na ito ay matatagpuan sa X chromosome, at ang paraan ng pagpasa ng mga trait na ito ay iba sa mga lalaki at babae dahil sa kanilang sex chromosomes. Sa mga babae, sila ay mayroong isang X chromosome at isang Y chromosome. Kung ang isang babae ay may sex-linked gene sa kanyang X chromosome, maipapakita na niya agad ang trait. Sa kabilang banda, kung ang isang lalaki ay mayroong sex-linked gene sa isa sa kanyang X chromosome, kailangan pa rin niyang magkaroon ng dalawang kopya ng sex-linked gene, isang kopya mula sa bawat magulang, upang maipakita ang trait. Ang mga lalaki na mayroong isa lamang na sex-linked gene ay maaaring maging carriers ng trait at hindi makikita ang trait mismo sa kanila at tatawaging silang split. Paano ba naipapamana ang mga sex-linked na mutation at ano ba ang tinatawag nilang sex-linked cock at sex-linked hen? Upang mas maunawaan natin ang mode of inheritance na sex-linked, magbibigay muna tayo ng isang mahalagang idea at halimbawa. Batay sa nabanggit kanina, ang mga babaeng ibon ay nagtataglay ng sex chromosome na X at Y. Samantala, ang mga lalaki naman ay nagtataglay ng X at X sex chromosomes. Ang Y chromosomes ng mga babaeng ibon ay isang chromosome na nangangahulugan na sila'y isang babae. Ang mga genes ng sex-linked na mutation ay kumakapit lamang sa mga X chromosomes kung kaya't hindi maaring malagyan ng sex-linked gene ang Y chromosomes ng mga babaeng ibon. Sa mga lalaking ibon, kailangan na malagyan ng sex-linked genes ang dalawang X chromosome upang maipakita nito ang trait. Kung ang isang X chromosome lang ang nalagyan ng sex-linked genes, hindi nila maipapakita ang trait ngunit maaari silang maging carrier ng genes, at tinatawag silang split. Samantala, sa mga babaeng ibon naman na mayroong lamang iisang X chromosome, maipapakita na nito ang trait kung malalagyan ng sex-linked genes ang nag-iisang X chromosomes. Upang mas lalo nating maunawaan, magbigay tayo ng isang halimbawa. Ating ihalimbawa ang opaline mutation na isang sex-linked. Ipagpalagay natin na ang lalaking ibon ay isang visual opaline o ipinapakita niya ang trait ng isang opaline. Ibig sabihin, ang kanyang parehong X chromosome ay nagtataglay ng opaline genes. Sa ating babaeng ibon naman, ay isang normal. Ibig sabihin, ang kanyang nag-iisang X chromosome ay hindi nagtataglay ng opaline genes. Ating pagtapatin ang kanilang mga slot upang makabuo tayo ng 4 na slot gaya ng inyong nakikita. Ang bawat slot ay naglalaman ng 25% na tsansa na maglalabas na may taglay ng pinaghalong gene mula sa kanilang magulang. Ating ilagay ang mga gene na tumatapat sa taglay na gene ng mga magulang. Ating makikita na sa slot 1 at slot 3 ay mayroong isang X chromosomes na may opaline genes at isang X chromosomes na walang opaline genes. Dahil dalawang X chromosomes ang nagsama, masasabi natin na isang lalaki ang ibon. Samantala, iisa lang dito ang may opaline genes kung kaya't hindi niya maipapakita ang trait at isa lang siyang split. Para sa slot 2 at slot 4 naman, ating makikita na mayroong isang X chromosome na mayroong opaline genes at isang Y chromosome. Dahil isang X at isang Y chromosomes ang nagsama, masasabi natin na ang isang ibon ay babae at maipapakita nito ang opaline trait dahil may opaline genes ang X chromosomes nito. Dahil dito, ating masasabi na kapag ang lumabas sa mga anak ay isang opaline, sigurado tayo na ito'y isang babae. At sa mga hindi opaline naman, ay sigurado tayo na ito ay lalaki na carrier ng opaline genes o isang split. Kung kaya't ang tawag sa mga anak nila ay opaline, sex-linked hen. At split opaline, sex-linked cock. Paano naman kung ang lalaki natin ay isang split opaline lamang? Ating tingnan ang table gamit ang isang split opaline cock. Ating makikita na sa slot 1 ay mayroong isang X chromosomes na may opaline genes at isang X chromosomes na walang opaline genes. Sa slot 3 naman ay mayroong dalawang X chromosomes lamang. Para sa slot 2 naman, ating makikita na mayroong isang X chromosome na mayroong opaline genes at isang Y chromosome. At huli, para sa slot 4, ating makikita na mayroong isang X chromosome at isang Y chromosome lamang. Batay sa resulta ng bawat slot,
ang mga anak ay may tsansa na 25% split opaline cock, 25% na normal cock, 25% opaline hen at 25% na normal hen. Dahil magkapareho ang itsura ng split opaline at normal cock, sila ay tatawaging possible split opaline sapagkat hindi natin malalaman kung sino ang carrier ng genes. Dahil mayroong ding chance na maglalabas ng normal na hen, na isa ding kamukha ng normal at split cock. May tatawag natin sa mga anak na walang opaline trait ay isang possible split opaline if cock. Sa may opaline trait naman, ay isang opaline sex-linked hen. Ating tandaan, na ang mga sex-linked na mutation ay tanging sa mga lalaki lamang na i-split at hindi maaring mag-split sa mga babae. Makikita nyo sa ating screen ang summary ng mga posibleng pair ng opaline. Ito ang ilan sa mga sex-linked na mutation ng Fisher's lovebird. Kung nahanap mo ang video na ito na nakakatulong, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na para sa mas marami pang kakaibang video tulad nito. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para hindi mo malampasan ang anumang update. Mayroon ka bang mga tanong? I-comment sa comment section sa ibaba. Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na video.